Ang Honda ang isa sa mga namamayagpag na kumpanya ngayon sa Japan at maging sa buong mundo dahil sa paggawa nito ng mga sasakyan, motorsiklo, maging sa mga private jets at mga robots. Isa ito ngayon sa multi-billionaire na kumpanya. Ngunit paano nga ba nabuo, at nakilala ang tatak ng Honda sa mundo? Ang kwento ay nagsimula noong 1906 sa isang maliit na village na tinatawag na Tenryushizuoka sa paanan ng bundok Fuji. Doon nakatira si Gehe Honda at ang kanyang asawa. Isinilang nila si Soichiro Honda na una nilang anak. Ang ama ni Soichiro ay isang lokal na blacksmith sa kanilang nayon at nagkukumpuni din ng mga bisikleta habang ang kanyang ina ay isang magaling na manghahabi. Lumaki si Soichiro sa mahirap na pamumuhay. Nawala ng 5 kapatid si Soichiro dahil nagkasakit ito at hindi na napagamot dahil sa kahirapan. Noong si Soichiro ay 8 taong gulang siya ay gumagawa ng mga normal na gawain sa kapitbahayan. Nang may narinig siyang kakaibang dagandong na nakaagaw ng kanyang atensyon, sinundan niya ang tunog hanggang sa dumating siya sa isang malaking piraso ng kakaibang makinarya na gumugulong kasama sa 4 na gulong at ang masina ito ay isang Ford Model T. Kaya si Soichiro ay nabihag sa kanyang nakita na sasakyan at nagtaka siya kung paano gumagalaw ang sasakyan na ito. Kaya dahil dito ay nagkaroon ng paghuhumaling si Soichiro sa mga makinarya at nag-iwan ito ng marka sa kanyang buhay na magpakailanman ay binago ang paraan niya sa pakikipag-ugnayan sa mga makina. Natutunan niya kung paano paganahin ang mga talam ng makinarya sa sakahan at nagkukumpuni ng mga bisikleta. Siya ay nabighani sa lahat ng uri ng makina at mga motor. Ngunit kinaayawan ni Soichiro ang pagpasok sa paaralan, at sa halip na magpupersige ng maayos na edukasyon ay ginugol niya ang kanyang pagkabata na tumulong sa kanyang ama sa kanyang negosyo sa pagkukumpuni ng bisikleta. Ang kanyang kawalan ng interes sa paaralan ay apektado ang kanyang mga marka kaya ginamit niya ang ilang goma na ginawang stamp kung saan pinipeke niya ang selyo ng pamilya sa kanyang mga grade report. Sa paraang ito ay hindi na kailangan ng kanyang ama na lagdaan ng papel at tingnan ang kanyang mga grado. Ngunit sa huli ay nahuli siya ng kanyang ama kaya pinarusahan siya sa pamamagitan ng pagpapaluhod sa isang buong araw na walang tanghalian. Noong 1922 si Soichiro ay nakatagpo ng isang patalastas sa magazine para sa isang kumpanyang nag-aayos ng mga sasakyan na nakabase sa Tokyo. Tinatawag ito na Art Shokai na isa sa pinakasikat na motor car services sa lungsod nila. Nangangailangan ng mga bagong manggagawa ang kumpanya kaya gumawa si Soichiro ng sulat sa Art Shokai na naghahanap siya ng trabaho. At sa kabutihang palad ay nakatanggap siya ng positibong tugon, kaya sa edad na 15 ay nag-drop out si Soichiro sa paaralan para umalis ng bahay at tumungo sa Tokyo para sa kanyang mga pangarap. Nang makarating si Soichiro sa Tokyo siya ay nabigla nang makita kung gaano kabilas at kaunlad ang buhay sa lungsod kaysa sa nayon na pinanggalingan niya. Dumating si Soichiro sa Art Shokai at ang may-ari ng shop na si Yuzo Sakakibara ay may trabaho na inihanda para sa kanya. Ito alagaan ang anak ng may-ari. Kaya nadismaya si Soichiro nang malaman ang trabaho niya. Sa mga susunod na buwan ay hindi na siya kumita ng anumang pera at ang tanging mga gawain niya ay tagapag-alaga ng sanggol, at ito ang bagay na nagpatuloy sa kanya sa kahihiyan sa pag-uwi ng kabiguan sa kanyang magulang. Habang lumilipas ang panahon ay hindi na mapanatili ng may-ari ang kumpanya dahil sa mataas na demand sa kanya ng negosyo ng sasakyan kaya sa wakas ay kinuha niya si Soichiro para tulungan siya. Kahit na nagsisimula pa lamang si Soichiro sa paggawa ng mga mababang gawain sa unti-unti siya ay umakyat hanggang sa siya ay naging isang pinagkakatiwalaang mekaniko sa kumpanya. Ang kanyang talento at dedikasyon sa huli ay nakakuha ng atensyon sa may-ari na nagpasya na kunin ang batang Soichiro sa ilalim ng kanyang kumpanya, at turuan siya hindi lamang sa mekanikal ngunit maging sa pag-aayos ng negosyo sa kumpanya. Bagaman si Sakakibara ay nag-aayos ang parehong mga sasakyan at ang mga bisikleta ay hindi gaanong sikat noon hindi tulad ngayon, dahil tanging luho lamang ang mga sasakyan dati at kadalasan ay gawang dayuhan ng mga sasakyan. Sa pamamagitan ng kanyang trabaho si Soichiro ay mabilis na naging pamilyar sa isang malawak na hanay ng mga sasakyan kabilang ang Lincoln, Mercedes, Daimlers at kahit ang iba't ibang mga motorsiklo. Dinadala ni Soichiro ito sa workshop at ibinuhos lahat ng oras dito kaya nagkaroon siya ng pagpapalawak ng kanyang kaalaman at pag-unawa sa kanyang craft noon. Sa pamamagitan ng kumpanyang ito si Soichiro ay ipinakilala rin sa mundo ng motorsports. Sa panahong ito ang motorsports ay mabilis na nakakuha ng katanyagan sa paligid ng Europe, Amerika at maging ang Japan, at noong 1923 si Sakakibara ay nagsimulang gumawa ng mga racing cars sa pamamagitan ng kanyang mga manggagawa kasama na si Soichiro.
Ang una nilang modelo ay ang Art Daimler na binuo gamit ang isang second-hand na Daimler engine at ang kanilang pangalawang modelo ay ang Curtiss. Ang Curtiss ay gawa sa isang second-hand engine mula sa isang American Curtiss biplane na nakalagay sa chassis ng isa pang American car ang Mitchell, at ang kotse na ito ay ginamit sa karera sa 5th Japanese Motor Car Championship noong 1924 na nakakamanghang nakakuha ng first place, kung saan ang kapatid ni Sakakibara ang driver at si Soichiro naman ang engineer. Sa edad ng 17 taon ay may espesyal na nakaranasan si Soichiro sa car racing kaya mula noon ay kinahihiligan na rin niya ang motorsports. Noong 1926 si Soichiro ay na-draft para sa military service ng Japan ngunit hindi nakapasa siya sa medical exam dahil siya ay colorblind kaya naging dahilan ito para hindi siya magsundalo. Nagpatuloy na magtrabaho si Soichiro sa Art Shokai. Noong 1928 si Yuzo Sakakibara ay nais na palawakin ang kanyang negosyo at nagpas siyang magbukas ng isang branch ng Art Shokai sa Hamamatsu. Si Soichiro ang pinagkatiwalaan niyang mamahala sa bagong branch sa edad na 21. Gayunpaman nahirapan ang repair shop ni Soichiro sa unang taon dahil ayaw ipagkatiwala ng mga tao ang kanilang mga sasakyan sa isang tao na bago at napakabata pa lamang sa larangan. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Soichiro at ginamit ang kanyang kaalaman kaya sa paglipas ng mga taon ay matagumpay niyang napalago ang kanyang negosyo. Noong 1930 ang kanyang bagong tindahan ay lumago mula sa isang operasyon ng isang tauhan hanggang sa 30 na tauhan. Ang sangay ay lumago sa isang hindi kapani-pani walang bilis. Sa mga susunod na taon at kasama nito maraming trabaho ang kailangang gawin ni Soichiro at tinutulungan na siya ng kanyang asawa sa pagpapatakbo ng kumpanya. Nakilala na si Soichiro bilang isang magaling na mekaniko at isang kahangahangang racing driver, at ito ay isa pang kasanayan na nakatulong sa kanya na maging kakaiba mula sa kanyang mga kasamahan sa loob ng kanyang shop. Si Soichiro ay nagtayo ng Hamamatsu race car na nagawa niyang magtakda ng bagong bilis na record sa pamamagitan ng pagmamaneho nito hanggang sa 120 km/h na isang record sa loob ng 20 taon sa Japan. Gayunpaman ang karera noong panahong iyon ay higit pa mapanganib kaysa ngayon, at noong June 1936 si Soichiro ay nasangkot sa isang seryoso na aksidente habang nakikipagkarera sa Hamamatsu sa suburbs ng Tokyo at muntik nang mamatay. Nabali ang kaliwang braso ni Soichiro at na-dislocate ang balikat at ang mukha niya ay nasira. Sa loob ng ilang buwan nasa ospital si Soichiro at nang gumaling siya ay bumalik pa rin sa karera. Gayunpaman hindi nasisiyahan sa kanya ang kanyang pamilya na nagresulta ng pagtatalo sa kanyang asawa at ama kaya hindi na muling sumabak sa karera si Soichiro. Noong 1936 si Soichiro ay pagod na sa pagkukumpuni ng mga sasakyan kaya nagplano siyang lumipat sa paggawa ng mga parts ng kotse. Iminungkahi niyang ang branch ng Art Shokai sa Hamamatsu ay hiwalay sa kumpanya para sa layuning ito. Ngunit hindi sumang-ayon ang mga shareholder ng kumpanya dahil nakita naman nila nang ang kasalukuyang mga order at workload mula sa repair shop ay sapat para sa tubo ng kumpanya, at ayaw sa isang pakikipagsapalaran. Ngunit hindi natinag si Soichiro kaya nagpasya siya na buksan ang kanyang sariling kumpanya sa paggawa ng mga piston ring, at itinatag niya ang Tokai Seiki Heavy Industry at ginawa ang isa sa kanyang malalapit na kaibigan na si Shikihiro Kato bilang president niya sa kumpanya. Si Soichiro at Kato ay walang kapaguran sa kanilang bagong venture at magkasamang nagsimula ng Art Piston Ring Research Center. Si Soichiro ay partikular pa rin na namamahala sa kanyang Hamamatsu branch. Naging pahirapan kay Soichiro at kanyang tauhan ang pagbuo ng piston ring sa mahabang panahon, kaya sa mga sumunod na taon ay mas lalong nagugol pa ng maraming oras si Soichiro sa pag-aaral nito. Dahil dito ay bumagsak ang pangangatawan ni Soichiro at na-stress ang katawan at isip nito. Pagkatapos ng mga failures ni Soichiro ay nagpasya siyang mag-enroll bilang isang part-time student sa Hamamatsu Industrial Institute upang mapabuti ang kanyang kaalaman sa metallurgy. Noong 1939 nang matagumpay na nagawa ni Soichiro ang isang piston ring, at dahil sa tiwala niya sa kanyang disenyo ay umalis siya sa kanyang trabaho sa Art Shokai at kinuha ang ilan sa kanyang mga trainee at patuloy sila na nagtrabaho sa bagong kumpanya ni Soichiro. Si Soichiro ay nagsimulang gumawa ng mga piston ring araw at gabi ngunit ang kanyang mga nilikha ay may depekto pa rin at wala kahit saan malapit sa kalidad nila. Nakipag-ugnayan siya sa Toyota para gumawa ng mga piston ring para sa kumpanya at sa 50 na sinubmit niya 3 lang ang pumasa sa standard ng Toyota, kaya naging isang malaking kawalan ito kay Soichiro pero hindi siya sumuko at ginugol ang sumunod na ilang taon sa paglalakbay sa paligid ng Japan, na bumibisita sa mga metal factory at university upang mapabuti ang kanyang kaalaman sa paggawa ng piston ring. Matapos magkaroon ng tiwala sa kanyang kaalaman at karanasan ay sinubukan ulit niyang gumawa ng piston ring.
At ang resulta ay hindi ka panipaniwala dahil hindi lamang pumasa ang mga bagong piston niya quality control kundi dumagsa na rin ang mga order na dumating mula sa buong bansa. Kaya ang kumpanya niya ay umabot sa humigit kumulang 2,000 katao at lumakas ang kanyang kumpanya. Noong 1941 ang Japan ay sumali sa Pacific War at ang kumpanya ni Soichiro ay inilagay sa ilalim ng direktang utos at kontrol ng Ministry of Munitions. Sa sumunod na taon kinuha ng Toyota ang 45 na equity ng kumpanya at si Soichiro ay ibinaba mula sa presidente na posisyon sa pagiging senior managing director. Ang mga bagay ay naging masama para kay Soichiro hanggang sa mas marami ang nagsimulang magbitiw na mga empleyado niya habang sila ay binalangkas para sa military service. Nagsimulang maghirap ang kanyang kumpanya kaya ginawa ni Soichiro ang lahat ng kanyang makakaya upang panatilihin ang kanyang kumpanya ngunit hindi siya handa para sa kung ano ang darating pa. Noong 1944 nagsimula ang mga air raid siren na tumindi sa Japan at unti-unti nang natatalo ang Japan sa digmaan. Ang Hamamatsu ay nasa malaking panganib at ang kumpanya ni Soichiro ay tinamaan ng isang direktang pagsabog ng bomba na sumisira sa pabrika. Ang kumpanya ay nagpapatuloy na nagdusa ikalawang kamalasan. Noong January 1945 nang niyanig ng Nankei earthquake ang rehiyon at gumuho ang planta ng Iwanta at sa huli ay sumuko ang Japan noong August 1945, halos malugmok na si Soichiro sa lahat ng nangyari pagkatapos ng digmaan. Nagpasya si Soichiro na magbenta kung ano ang natitira sa kanyang kumpanya sa Toyota sa halagang 450,000 yen, at sinabi sa publiko na magpahinga muna siya upang mag-isip-isip sa susunod niya na gagawin. Pagkatapos ng digmaan ang Japan ay nakaranas ng economic meltdown na nagbanta sa buhay ng mga mamamayan nito. Nagkaroon ng kakulangan sa mga damit at pagkain na nirerasyon at walang mga tirahan. Naging pahirapan din kay Soichiro ang pag-travel dahil sa kakulangan ng gas na supply. Isang araw ay nakatagpo si Soichiro ng isang generator machine na pag-aari ng mga Japanese Imperial Army na ginamit nila noong digmaan upang paganahin ang isang wireless na radyo. Nabighani si Soichiro sa makina at matapos malaman kung paano ito gumana ay nakaisip siya ng maliwanag na ideya. Nakaisip na kung ano kaya ang mangyayari kung ikinakabit niya itong machine sa isang bisikleta. Sa ganitong paraan ay ito ay isang bagong imbensyon na kinabit ang machine sa bisikleta na sa Europe lamang ito na imbento at kaunti pa lamang ito sa Japan. Alam ni Soichiro na ang bansa ay nasa desperadong pangangailangan ng murang transportasyon. Kaya noong 1946 ginamit ni Soichiro ang kanyang lumang bodega para maitatag ang Honda Technical Research Institute para sa nag-iisang layunin ng pag-iisip ng isang paraan upang gumawa ng motor. Nagawa ni Soichiro ang kanyang ideya kasama ang kanyang tauhan, at matagumpay na napagsama-sama ang isang motorbike gamit ang ilang makina na kanyang nakita kasama ang iba pang mga ekstrang bahagi. Ang mga bagong bisikleta na ito ay agad na naging kilala at nagsimulang pumasok ang mga order sa iba't ibang bahagi ng Japan. Kalaunan ay naubusan na si Soichiro ng machine kaya nagpasya siyang magdisenyo at bumuo ng isa sa kanyang sariling machine. Noong 1947 natapos niya ang Taipei engine at sa pinakaunang pagkakataon ng Honda na pangalan ay nakalagay na sa kanyang makina. Noong 1948 itinatag ni Soichiro ang Honda Motor Company na layunin ng paggawa ng mga motorsiklo upang makatulong na makakuha ng Japanese worker sa paligid. Ngunit ang tanging problema ay kailangan ni Soichiro ng mas maraming pera upang mapalawak ang kanyang production, kaya nagsulat siya ng isang open letter sa lahat na 18,000 na may-ari ng bicycle shop para sabihin na babangon muli ang Japan, at sa 18,000 na sinulatan niya ay 13,000 ang tumugon sa kanya. Binigay nila sa kanya ang pera na kailangan niya upang simulan ang paggawa ng motorsiklo para sa unang shipment. Pagkalipas ng taon ay nakumpleto ang pinakaunang motorsiklo, ang Model D, ngunit kahit matagumpay ito kay Soichiro, ito ay naging masyadong malaki at mabigat dahil dito ay iilan lang ang tao na bumibili ng motorsiklo, kaya si Soichiro ay hindi nasiyahan dito kaya nag-google siya ng mahabang oras upang gumawa ng maliit at magaan na motorbike. Pagkatapos ng 3 taong pagsubok at pagkakamali ay nagtagumpay siya sa pagbuo ng isa pang motorsiklo at pinangalanan nitong Super Cub. Ang Super Cub ay isang instant hit at naging matagumpay at napanalunan nito ang Empress Prize. Sumali din si Soichiro sa investor na si Takeo Fujisawa na nagbigay sa kanya ng kapital na kailangan at mga marketing strategy. Naging pundasyon ang partnership nila kung saan ang Super Cup ng Honda Motor Company ay umabot na sa United States noong 1958, at ang presyo nito ay mas mura ng halos 4 na beses sa motorbike ng American na Triumph at Harley-Davidson. Pinalawak pa ni Soichiro ang kumpanya sa pamamagitan ng pagsali ng motorbike niya sa racing world. Ang racing noong panahong iyon ay higit pa sa isang esport,
at ito ang pinakamalaking plataporma para sa mga kumpanya na nagmamanufacture ng motorbike at sasakyan para ipakita sa buong mundo ang kanilang ginawa. Si Soichiro ay naglakbay sa buong mundo upang makita ang mga karera at pinag-aaralan niya ang mga motorbike ng mga katunggali niya. Pagkatapos ginagawa ni Soichiro ang kanyang nalalaman upang malamangan ang mga katunggali niya, dahil noong 1954 hanggang 1959 sa Isle of Man TT na isang pinakamalaking racing sa buong mundo ay natalo sila. Pagkalipas ng 2 taon ay matagumpay na nanalo ang Honda sa Isle of Man TT at tumatak ang pangalan ni Honda sa mapa. Noong 1960 ang Honda na ang naging pinakamalaking kumpanya ng motorsiklo sa mundo. Inilabas nila ang Honda Dream noong 1949 at gumawa sila ng kabuoang 10 milyong motorsiklo noong 1968. Gayunpaman ang pagiging pinakamalaking kumpanya ng motorsiklo ay hindi sapat para kay Soichiro, at nagkaroon pa siya ng isa pang malaking pangarap na hinahabol niya mula noong siya ay 8 taong gulang at ito ay walang iba kundi ang pumasok sa paggawa ng sasakyan. Nang ipahayag ni Soichiro na siya ay papasok sa car market ay binalaan siya ng maraming tao na masyado itong mapanganib sa kumpanya dahil siya ay mas mahusay sa motorsiklo, at magiging katunggali niya ang Nissan at Toyota. Sinubukan ng mga opisyal ng Japan na kumbensihin si Soichiro na hindi kailangan ng bansa ng isa pang tagagawa ng kotse, ngunit si Soichiro ay hindi nakinig sa kanilang mga sinabi. Sinimulan ni Honda ang kauna-unahang sasakyan nito noong 1963 sa paglabas ng T360 mini truck na isang maliit ngunit maaasahang pick-up truck. Sa kasamaang palad ang mini truck ay hindi kailanman nakakuha ng maraming atraksyon. Sinundan nito ni Soichiro ng isang sports car ang S500 na may 2-door roadster, 4-speed transmission na kayang umabot sa 80 miles per hour. Ito ay isang mas maliit na kotse ngunit ito ay madaling imaneho, ngunit ang nakakalungkot ay nasa 1,300 lamang na modelo ang nagawa at isa ito sa pinakabihirang mga kotse ng Honda kailanman na ginawa. Ngunit tulad ng ginawa ni Soichiro sa kanyang motorsiklo ay dinala niya rin ang kanyang sasakyan sa mundo ng racing. Ginawa niya ang RA271 ang Formula 1 debut nito noong 1964 sa Belgian Grand Prix at isang taon lamang ay nakamit ni Honda ang first place sa racing. Nagtagumpay rin siya noong 1965 sa Mexican Grand Prix kasama ang kanilang bagong modelo na RA272, ngunit sa kabila ng maagang tagumpay nito sa racetrack ang Honda ay hindi kayang talunin ang mga katunggali nito sa car market kaya nagpahinga sila sa karera. Ibinaling nila ang kanilang atensyon sa paggawa sa isa sa pinakamatagumpay na kotse sa automobile market, at ang Honda Civic na nagdebo ang Honda ng kanilang bagong modelo noong 1972 at sa mga sumunod na taon nito ay naging isa sa mga pinakasikat na sasakyan sa mundo. Isa sa mga dahilan ng tagumpay nito lalo na sa European at American market ay dahil sa krisis ng langis noong 1970. Sa panahong ito ang kakulangan ng gasolina ay laganap sa buong mundo. Upang harapin ang lipunan nito ay gumawa ng bagong paraan para sa pamamahala ng gasolina na tinatawag na Compound Vortex Controlled Combustion o CVCC, kung saan ang CVCC ay pinahintulutan nito ang mga tao na maglakbay ng higit pang mga distansya sa kanilang sasakyan nang hindi nasusunog ng sobrang gasolina, at ang Honda Civic ay natugunan ang problema sa polusyon na dulot ng gas sa pamamagitan ng paglagay nila ng catalytic converter sa mga sasakyan nito. Isang bagay na iba sa ilang malalaking automaker, naging mabilis ang pagtanyag ng Honda sa car market kahit na ang mga Amerikano ay bumili na rin ng Honda Civic at patuloy na naging dominante ang Honda at binago nito ang laro sa car market. Sa kalaunan ay inilabas naman ng Honda ang bagong model nila, ang sedan. Naglalaman ng parehong specs sa Civic dahil sa fuel efficient nito ngunit mas malawak ang space nito sa loob. Naging best-selling car ang sedan sa automotive history at noong 80s ay naging ikatlong pinakamalaking producer ng mga sasakyan sa Japan, at sa pagtatapos ng dekadang ito ay naging ikatlong pinakamalaking kumpanya ng kotse sa planeta ang Honda. Nagretiro si Soichiro Honda sa kumpanya noong 1973 at kalaunan ay namatay noong August 5, 1991. Si Soichiro Honda ang patunay na kahit anong pagsubok ang nangyari sa kanyang buhay, at kahit ilang beses siyang nadapa sa kanyang pakikipagsapalaran sa buhay ay hindi siya sumuko at patuloy na tumutuklas ng bagong pag-asa sa buhay. Sa ngayon ang Honda ay lumawak na sa maraming mga industriya kabilang ang mga jet, boat engine, power equipment at mga robot.